Siya ay si Jennifer Pan. Siya ay Chinese-Vietnamese na nag-migrate sa Canada at kinasuhan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pinanganak si Jennifer noong June 17, 1986. 24 anyos pa lamang noon si Jennifer nang siya ay hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nag-hire si Jennifer ng serial killers para patayin ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Jennifer ay naging refugee, kaya't ganun na lang kataas ang kanilang expectation sa kanilang mga anak. 4 years old pa lamang si Jennifer, pinasok na siya ng kanyang mga magulang sa piano lesson at skating classes. Gustong-gusto ni Jennifer na maging isang Olympic champion, pero naglaho ang mga pangarap na ito nang siya ay magkaroon ng problema sa tuhod. Mataas ang pangarap ng magulang ni Jennifer sa kanya. Pumasok si Jennifer sa Mary Ward Catholic Secondary School. Ayon sa kaibigan ni Jennifer, nung siya ay high school pa lang, kilala ang kanyang ama sa tawag na Tiger Dad. Naging istrikto ang mga magulang ni Jennifer nang siya ay bata pa. At hindi raw ito pinapayagan na umattend sa mga party. At pinagbawalan din si Jennifer na makipag-date sa kahit na sino man. At ang gusto lamang ng mga magulang ni Jennifer sa kanya ay magkaroon ng mataas na grado sa paaralan. Sa kasamaang palad, bumagsak si Jennifer sa kanyang subject na calculus. At dito nagsimula ang kanyang pagsisinungaling sa kanyang mga magulang. Nagpanggap si Jennifer na siya ay pumapasok sa university. Sa pag-aakala ng kanyang mga magulang na siya ay pumapasok sa university, si Jennifer ay namasukan sa isang restaurant at nagtuturo ng piano lesson. Nagpanggap siya sa kanyang mga magulang na nakatanggap siya ng scholarship sa University of Toronto bilang isang pharmacologist student. Nagpaalam din si Jennifer sa kanyang mga magulang na gusto niyang manirahan malapit sa kanyang paaralan. At dito nga ay nakipag-live-in siya sa kanyang boyfriend. Nagsinungaling uli si Jennifer sa kanyang mga magulang at sinabi na siya ay nagvo-volunteer sa Hospital for the Sick Children. Nagtaka ang mga magulang nito dahil walang maipakita si Jennifer na ID or badge sa hospital. Lalo na rin naghinala ang kanyang mga magulang na walang maipakita si Jennifer na uniform. Isang araw sinundan siya ng kanyang ina na pumasok sa trabaho at doon na nga ay nalaman ang kanyang lihim. Nagalit ng sobra ang kanyang ama. Pinabalik si Jennifer sa kanilang bahay ng kanyang ina at ipagpatuloy ang kanyang sekundarya at tapusin ang calculus. At pinagbawalan si Jennifer na makipag-usap sa kanyang boyfriend. At ang kaibigan ni Jennifer na si Andrew Montemayor, pinakilala sa kanya si Ricardo Duncan. Si Ricardo Duncan ang binayaran ni Jennifer ng $1,500 para patayin ang kanyang ama. Ang gusto ni Jennifer ay patayin ni Duncan ang kanyang ama sa pinagtatrabahuhan nito. Ngunit hindi pumayag si Ricardo Duncan. Pagkatapos nito ay nakipag-usap si Jennifer muli sa kanyang boyfriend na si Wong. At ang magkasintahan ay nagplanong patayin ang magulang ni Jennifer at bayaran ng $10,000. At pag namatay ang mga magulang nito ay makakatanggap si Jennifer ng $500,000 mula sa pamana ng kanyang mga magulang. Nag-hire sila ng professional killer para patayin ang kanyang mga magulang. At ang professional killer ay tumira malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. At masusi niyang pinag-aralan kung paano niya papatayin ang mga magulang ni Jennifer. November 8, 2010 nang iwanan ni Jennifer ang kanilang bahay na bukas. At bago ito matulog, kinontak niya si Mil Baganam. Si Mil Baganam kasama ang dalawang lalaki ay pumasok sa kanilang bahay na may dala-dalang mga armas. Hinanap ng tatlong lalaki ang pera at dinala ang mga magulang ni Jennifer sa basement at pinagbabaril ito. Kung bago ka lamang sa channel ko, please like, subscribe, and comment.